Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kasangga ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagninilay-nilay na naway maging simula ng ating araw na may kagalakan, kapayapaan at panibagong lakas mula sa Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan. Sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan, at kawalang katiyakan, napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At iyon ay walang iba kundi si Hesukristo. Tulad ng sinabi na sa Mateo 7, na ang bawat nakikinig sa aking mga salita ay nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man, at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala at katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso o takot. Maaring manig ang ating kapaligiran, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion ngayong umaga, mga kasangga, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating mga buhay. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kasangga, ay matatagpuan sa Lumang Tipan, sa mga Kawikaan 12, talatang 10. Ito po ang sinasabi: ang matuwid ay nagpapakita ng malasakit sa kanyang mga hayop. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay lumalapit, manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli o Diyos, naririto kami sa iyong harapan, nagpapakumbaba, nagpapasalamat sa magandang umagang pinagkaloob mo sa amin, o Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat. Muli mo kaming ginising. Muli mo kaming binigyan ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Panginoong Hesus, patuloy naming hinihiling ang kapatawaran mo sa mga nagawa naming mga pagkakamali, ito man ay sadya o hindi sadya.
Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga ilang araw na ng aming buhay na kami ay narito sa mundong ito. Alam namin, O Diyos, na nagkasala kami. Ito man ay sa aming pagkaisipan, sa aming gawa o sa aming mananalita doon sa aming kapwa. Patawarin mo po kami, Panginoon. At bigyan niyo po kami ng karunungan upang kami, O Diyos, ay patuloy na makasunod sa iyong mga utos, Panginoon. Panginoon Hesus, sa umaga rin ito, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming mga kasangga na nasa banig ng karamdaman. Panginoon, ikaw ang Diyos na mapagpagaling. Ang Jehovah Jireh Rapha, na siyang nagpapagaling kahit anong uri ng karamdaman. Maging cancer man ito, maging high blood, maging diabetes, ubo at sipon, Panginoon. Ikaw ang nagpapagaling, lalong-lalo na sa iyong mga anak na patuloy na sumusunod sa iyong kalooban, Panginoon. Abutin mo po ang kanilang mga katawan. Hipuin mo po, O Diyos, upang kanilang maranasan ang kagalingan at ang pag-ibig ng Banal na Espiritu Santo na siyang patuloy na maghari sa kanyang buhay upang manumbalik ang kanyang mga lakas mula sa mga karamdaman, O Diyos. Amin din nilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapastoran na patuloy na naglilingkod sa ubasan ng aming Panginoong Jesucristo, na sila po iyong ingatan. Bigyan mo po sila ng kalakasan sa araw-araw, maging ang kanilang buong sambahayan, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod na walang hadlang, walang iniisip, kundi ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy nilang isi-isipin. Nakapokus sila, Panginoon, sa pangingisdaan ng mga kaluluwa upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng kaligtasan ng mga anak mo, Panginoon, ang mga nilikha mo sa pamagitan ng kanilang mga buhay na patuloy na naglilingkod, Panginoon. Amin din inilalapit sa iyo ang aming bansa, ang aming bayan, O Lord, ang bansang Pilipinas. Di lingid sa iyong kaalaman na may mga issue na dumarating, lalong-lalo na sa aming mga leaders, O Lord. Lord, ipuin mo po ang puso ng bawat isa, ng bawat leaders. O Diyos, alam namin kami po'y makasalanan. Patawarin mo po ang aming mga leaders na patuloy na gumagawa ng hindi tama para sa kanilang kapwa, Panginoon. Naway mabuksan nila ang kanilang puso't isipan na sila ay nagkasala. Nagkasala lalong-lalo sa aming Panginoon Jesucristo. Panginoon, hipuin mo po ang kanilang mga puso. Ipanumbalik mo sa kanila ang init ng pananampalataya upang ma-realize nila, Panginoon, ang kanilang mga pagkakamali. Tulungan mo sila, O Diyos, sa lahat ng mga bagay upang papabuti ang aming bansa, Panginoon. Wala na po kaming ibang malalapitan kundi ang aming Panginoong Jesucristo na siyang nagmamahal sa kanyang mga nilalang. Lord, tulungan mo po sila na magkamit nila ang kapayapaan sa kanilang mga puso, Panginoon. Panginoon, gayon din po aming inilalapit ang aming mga kasangga na ngayon ay nagsihanda upang pumasok sa kanilang mga trabaho. Sila po'y iyong ingatan, Panginoon. Sa kanilang pagbabiyahe, proteksyonan mo po sila sa anumang kasamaan, sa anumang aksidente, Panginoon.
kung sila man ay nagmamaniho ng mga sasakyan nila. Lord, ingatan mo sila hanggang sila ay makarating sa kanilang mga pupuntahan. Dalangin ko rin, O Diyos, ang mga estudyante na ngayon ay sila ay magkakaroon ng final examination for this first semester, Panginoon. Bigyan mo po sila ng karunungan, bigyan mo sila ng sipag, Panginoon, upang mag-aral para sa kanilang kinabukasan. Ipagkatiwala mo sa kanila, iparamdam mo sa kanila, Panginoon, ang iyong pag-ibig na patuloy na nagbibigay sa amin ng karunungan, O Diyos, na lahat ng aming pinag-aralan ay aming maalala, Panginoon. Lord, salamat dahil hindi mo kami iniwanan, hindi pinabayaan. Amin nilalapit sa inyo ang aming mga guro, Panginoon, ang mga teachers. Ito man ay elementary hanggang college, Lord. Sila po iyong ingatan, pagpalain mo, Panginoon. Bigyan mo sila ng karunungan upang kanilang maituro ng tama ang iyong mga salita, lalong-lalo na, O Diyos, at lalong-lalo na ang Christian values, Panginoon. Pagkaloob mo sa kanila ang karunungan, Panginoon, at ingatan mo sila ano man ang kanilang mga ginagawa, O Diyos. Ngayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang mga kaibigan naming naghahanap na ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Ano ay makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Inilalapit din namin sa inyo ang mga OFW, Panginoon, na po ingatan mo po sila, anumang bansa ang kanilang pinaglilingkuran. Ikaw, Diyos, ang siya patuloy na mag-ingat sa kanila, mag-protect sa kanila sa anumang mga samaan, sa mga pagsubok sa buhay. Hindi ikaw, Diyos, ang siyang maghari sa kanilang mga puso. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang kawikaan. Sa unang tingin, simpleng talata lang ito tungkol sa pag-aalaga ng hayop. Ngunit, tulad ng karamihan sa kawikaan, ang mensahe nakatago ay mas malalim kaysa sa literal na salita. Sa tula ng karunungan, ang Diyos ay madalas magturo hindi sa pamamagitan ng malalaking pangyayari, kundi sa pamamagitan ng maliliit at tahimik na bagay. Kabilang dito ang paraan ng pagtrato natin sa mga nilalang na mas mahina kaysa sa atin. Ang talatang ito, mga kasangga, ay hindi lamang tungkol sa hayop. No? Ito ay salamin ng ating puso, ng ating karakter, at ating tunay na kalagayan sa harap ng Diyos. Ang matuwid, ang kanyang puso ay may kahabagan. Ang matuwid ay nagpapakain, maging sa kanyang hayop. No? Ito ay nagpapakita na ang tunay na kabanalan ay hindi lamang nakikita sa simbahan, panalangin, o malalaking gawain. Nakikita rin ito sa maliliit na pagsasagawa ng kabutihan. Paano tayo nakikitungo sa mas mahihina? Paano tayo nag-aalaga sa mga walang boses? Paano tayo lumalapit sa mga nilalang na walang maibabalik sa atin? Ang isang hayop ay walang kakayahang magpasalamat, walang kakayahang gumanti o magbigay ng pabor. Kaya ang nagmamalasakit sa hayop ay gumagawa ng kabutihan. Hindi dahil may kapalit
kundi dahil matuwid ang kanyang puso. Dito lumilitaw ang isang malalim na katotohanan. Ang tunay na karakter ng tao ay makikita kung paano siya kumilos kapag walang nakakakita. At sa mga nilalang na hindi niya kailangang paglingkuran. Ang masama, ang kahit habag nila ay mabagsik. Mabagsik. Ang ikalawang bahagi ay mas mabigat. Ang sabi, ngunit ang habag ng masama ay mabagsik. Nakakatakot isipin, mga kasangga, no? Na kahit ang kabaitan ng masama ay mapanakit. Sa madaling salita, kapag ang puso ay hindi binago ng Diyos, kapag ang kaluluwa ay hindi nakaugat sa pag-ibig ng Diyos, kahit ang mga kilos na mukhang kabutihan ay nagdudulot ng sakit, takot, o pinsala. Ito ay paalala na ang mabuting gawa ay hindi automatikong galing sa mabuting puso. Maaring may taong tumutulong, ngunit may kapalitan. No? May kapalitan. Maaring may nag-aalaga, ngunit may pagmamataas. Maaring may nagmamalasakit, ngunit may kahalo palang pagkamalupit. Ang kasamaan ay hindi lang nakikita sa malalaking karahasan. Minsan, nakikita ito sa malamig na puso, sa kakulangan ng malasakit, at sa kabutihang may halong pagmamaliit. Ang Diyos ay nakatingin sa ating mga puso, mga kasangga. Hindi sa ating panlabas. Hindi sa ating panlabas. Isang mahalagang aral dito, mga kasangga. Hindi tinitingnan ng Diyos ang laki ng ating nagawa. Hindi. Ang tinitingnan niya, ang uri ng ating mga puso. Sa Diyos, ang pag-aalaga sa isang pusa o aso, ibon, o anumang nilalang ay hindi maliit na bagay. Hindi maliit na bagay, mga kasangga. Ito ay tanda ng pagiging responsable. Responsable. Ito'y isang tanda sa pagiging tapat. Pagiging mapagkalinga. Pagiging may puso at may malasakit. Ang pagtrato sa mahihinang nilalang, mga kasangga, ang tunay na pagsubok. Kung hindi natin kayang mahalin ang mga alaga nating hayop, paano pa natin mamahalin ang kapwa-tao? At kung nahihirapan tayong magpakita ng kabutihan sa kapwa, paano tayo magiging tapat sa Diyos? Excuse me po. Kabutihan sa maliliit na nilalang. Patunay ang banal na katangian. Sa buong Biblia, makikita natin dito na ang mga taong malapit sa Diyos ay mapagkalinga. Si Noe, si Noe, si Abraham, ay inutusan ng Diyos na pangalagaan ang mga hayop. Si David ay nag-ensayo ng kanyang pagiging hari sa pag-alaga ng hayop o ng tupa. Di ba? O si Jesus mismo na lang ay tinawag tayong mga tupa. Isang larawan, mga kasangga, ng pag-aalaga at pagkalinga. Dito natin nakikita, mga kasangga, ang malasakit ay hindi isang maliit na bertod. Ito ay patunay
ng naliliwanagan at binagong mga puso. Kapag ang puso ay malapit sa puso ng Diyos, ito ay nagiging malumanay, no? Malumanay, mapagbigay at mapag-alaga kahit sa pinakamaliit na nilalang. Ito ngayon ang mensahe ng Diyos sa atin, mga kasangga. Ang pagmamahal ay lagi nang may gawain. Ang pagmamahal ay hindi lang damdamin, mga kasangga. Ito ay gawain, no? Gawain. Ang matuwid ay hindi nagpapakain ng hayop dahil sa emosyon, no? Ginagawa niya ito dahil ito ang tama. Sa panahon natin ngayon, na puno ng walang bahala, ang simpleng pag-aalaga ng hayop ay nagiging tanda ng paghalang sa buhay. Tanda ng pagpapahalaga sa nilikha ng Diyos. O tanda ng pagiging tagapangalaga, hindi maninira. At pagkakaroon ng puso na kayang magmahal ng tahimik at tapat. At sa huli, mga kasangga, ang taong may puso para sa maliliit ay may puso rin para sa dakila. Ang Diyos mismo ang tagapag-alaga. No? Ang Diyos mismo. Sa pinakaugat ng talata, mga kasangga, ay isang napakagandang katotohanan. Ang Diyos ay mabuti. At dahil tayo ay ginawa ayon sa kanyang wangis, tinatawag niya tayong na maging mabuti rin. Kung nagmamalasakit tayo sa hayop, mga kasangga, kung nagpipigil tayo sa galit, kung pinipili nating maging mahabagin sa halip na mabagsik, tayo ay lumalakad sa katangian ng Diyos, ang tunay na pastol. Kaya naman, ang paanyaya sa Kawikaan 12, talatang 10, ay hindi lang moral na aral. Ito ay paalala. Kung nais mong maging malapit sa Diyos, simulan mo ito sa pagkakaroon ng pusong mahabagin. Pangwakas, mga kasangga, ang Kawikaan 12, talatang 10, ay hindi lang tungkol sa hayop. Ito ay tungkol sa pagiging tapat kahit walang nakakakita. Ito ay tungkol sa pagiging mahabagin kahit walang kapalit. Ito ay tungkol sa pagiging mabuti dahil ito ay bunga ng pusong hinipo ng Diyos. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng karakter ng Diyos sa paraan ng ating araw-araw na pamumuhay. At sa huli, mga kasangga, ito rin ang tanda at pinakamalalim na mensahe kung paano tayo nag-aalaga ng maliliit na nilalang ay replikasyon kung paano natin tinatanggap ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos. Ang puso na marunong kumalinga ay pusong may liwanag ng langit. Pinagpala na tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa panibagong araw na inyong ibinigay. Salamat sa buhay, sa lakas at sa pag-asa na muli ninyo kaming pinaningning ang aming mga puso. Sa araw na ito, Panginoon, naway samahan ninyo kami sa bawat hakbang. Bigyan ninyo kami ng karunungan sa aming mga desisyon, katatagan sa gitna ng mga pagsubok,
at pusong mapagpakumbaba sa lahat ng aming gagawin. Linisin ninyo ang aming mga isip at damdamin, O Diyos. Punuin ninyo kami ng kapayapaan, pag-ibig at kagalakan. Gamitin ninyo kami bilang daluyan ng kabutihan at biyaya sa ibang tao. Inahabilin namin sa inyo, O Diyos, ang buong araw na ito. Naway magawa namin ang lahat ng ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong mga anak na patuloy na nakikinig at gumagawa. Ilayo mo po sila sa mga pagsubok sa buhay. Bagkus, proteksyonan mo po sila, O Diyos, sa lahat ng kanilang mga gagawin. Pagpalain mo po sila sa kagalingan, Panginoon. Pagpalain mo sila financially o anuman ang kanilang nararanasan sa panahon ngayon. Sila po iyong pagpalain at ingatan. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesucristo. Amen.